pa-flash natin sa screen po. Okay, so para pareho po ang ating versions. Handa na tayo, ready, begin. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya, huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Ganoon din ang nangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay doon nagkakatipon ang mga buitre. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Okay. God bless the reading of His Word. Okay? So, tayo po ay magsiupo. Okay, hopefully po ay aking matuloy-tuloy o matapos itong message na ito. Kung hindi man po ay gagawin nating 2 serye. Ang pamagat natin po ay The Danger of Status Quo. Ba, di ba okay, masarap yung status quo? Ang ibig sabihin po ng status quo, yung bang ayos lang ang buto-buto. Walang problema, wala masyadong mga yung inflation na katulad ngayon, pero sa totoo lang meron. Walang masyadong pagtaas ng mga gasolina,
Pero sa totoo lang ngayon, mataas ang gasolina. Wala tayong digmaan. Sa totoo lang may digmaan doon po sa Ukraine. Muntik-muntika na yung China at saka Taiwan. Oh, marami talaga noon ang nangyari po yan ay parang hintatakutan talaga ng tudo. No? Kasi pag sumiklab yun, tapos ang Southeast Asia. Madamay po tayo lahat. Pero yun ay may mga kinalalagyan po yun. No? So, ang katanungan po ay ito po. No? Pag mangyari itong mga nabasa natin, marami po ba ang handa o hindi handa? So may isa pa po na aking nais na ipapabasa sa atin. Ito po ay matagpuan sa 2 Peter, kung ma-flash sa board o sa screen. 2 Peter chapter 3, 3 at 4. Okay. Tapos tayo ay lilipat doon po sa verse 10. Okay? Okay. 3. Okay? Ready? Basahin natin po lahat. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Okay, anyway, nandito po sa Bible, sa ating ayun, 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Okay. Sige. Okay. So, ayun po. Yung tenor ng atin pong nabasa ay nagsasabi o nagpapahiwatig na parang mayroon talagang napakalaking delikado na kung tayo po ay parang kontento o enjoy natin yung status quo. Okay, na-explain ko na po status quo. Dahil po, number 1, ang status quo ay naglilid siya o naghahatid na tayo ay magiging sanay, used to deception. Panlilinlang. At kung inyo pong tignan, kasi hindi na kailangan na akong maaari lang naman, pero pag bumalik po tayo sa Lucas 17, ay nababanggit po sa mga talatang 22 hanggang 25. Okay? Kita nyo po dyan? Okay. Sinasabi po rito, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit, hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito, huwag kayong papunta at huwag kayong maniniwala sa kanila sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan, ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap. Okay.
ang point natin po rito ay ang karamihan ng mga tao sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoon ay nagiging sanay o sila ay used sa status quo. Ibig sabihin po, yung sabi, wala namang parang nangyari. Mukha namang okay lang ang lahat. At darating ang mga nagdadala ng mga mali na mga katuruan. Yung tinatawag natin na mga bulaang propeta. At wika po sa Matthew 24, 4 and 5, kung mabilis lang tayo na tumingin po dyan sa Mateo 24, 4 at saka 5 po, sinasabi, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Sinabi po ba na iilan lang? Ang ginamit po rito ay marami. No? So, dahil po medyo nagkasanayan na okay, wala naman yatang pagparito muli ng Panginoong Hesus at dumating itong mga bulaang mga propeta, hindi nila po namalayan na sila pala po ay naniwala na doon. At sila ay nailigaw na nila. Dahil kung sila po talaga ay mapagmatsyag at sila talaga ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang mga nagpapaligaw na mga katuruan at mga bulaang propeta, aware tayo. Hindi ho tayo basta-basta at biglaang matatangay nila. Now, in-explain po diyan na parang kidlat ang pagbalik ng Panginoon, no? Ang kasi po ng marami sa panahon na yon, sabi nila, pag dumating ang Panginoong Hesus, siguro parang ordinary lang na pagdating niya. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Pag talagang dumating na siya, talagang siya na po ang star of the whole world. Buong sanlibutan po ay makakita sa Revelation chapter 1 verse 7, every eye shall see Him. So marami magsasabi, hindi, wala na yan. Mangyari pa kaya yan? Di dumating na siya, si Kibuloy, yan ang Kristo, siya na, Son of God na yan siya eh. Di ba? Yan ang sabi ni Kibuloy. Sabi niya, na-promote na ako. Hindi na ako ang prophet, ako ay Son of God na. So, maya-maya, baka mamaya, sabi niya, siya na ang Father. At marami ang naniniwala talaga. Nagkiklaim sila na all over the world, mayroon sila mga 3 million. At may mga secret na mga believers siguro, hindi natin alam. No? May isang pastor nga na sumali siya sa isang parang pagtitipon na in-sponsor ni Kibuloy. No? Alam ko yan. I know that for a fact. Kaya nga po, ang sinasabi ng una natin na point ay dahil masyado tayong kampante, masyado tayong parang wala na tayong pagmamatsyag, wala na tayong paghihintay, wala na tayong excitement na ang Panginoong Yesus ay darating na may tendency po na tayo ay maniniwala sa mga bulaang propeta. Yan ang banggit lang ni Pastor Joe kanina.
na sa prayer na talagang ah, mabibigla ang marami sa atin, di ho ba? Oh, nabanggit niya na magki-Christmas na. Malapit na, no? Ilang buwan na lang. Pag, pag, pagtungtong ng bear, nako, wala na. Hindi na po mapipigilan yan. So, yun po ang una natin na mapapansin patungkol po sa yung danger of status quo. Pangalawa po na point na nais natin na talakayin, ating makita sa screen natin, the cultural and social conditioning. At yan po ay matatagpuan natin sa Luke, minsan pa, chapter 17, no po? At tignan nyo po sa mga talatang 26 hanggang 28. Okay? May mga Bibles naman kayo. Okay. Tignan nyo po. Sinasabi rito, 26. Okay. Ayan. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, o sino ba kaya na hindi kumakain? Nagsisiinom, sino ba naman ang hindi umiinom? Kung beer ba yan, o kung hinebra ba yan, o kaya tubig, nagiinom din, no? At nagsisipag-asawa, ayun, marami sa atin na nag-aasawa na. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre, natupok sila lahat. Sa English sabi na, and they all died. 2 times na binanggit po yon, no? Pero ang nais ko po na ating tunghayan, the fact na dahil status quo o kaya ayos lang takbo ng panahon, yun po ay mayroong tinatawag cultural at saka social conditioning. So, ibig sabihin na mag-adjust na lang tayo. No? Tanggapin na lang natin na ganito ang takbo ng panahon. Ano ang nature ng kultura at saka social conditioning? Okay? Inuman, kainan, no? At mag-asawa at magpapalitan ng asawa at hanggang nagkakaroon na ng pag-degenerate, pagbaba, pagdausdo sa moralidad ng tao. So what? No? Noon pagsabihin na, ay bakla yan, talagang buong bayan ay tumutaliksa sa kanya. Pero ngayon, pag sabihin na bakla, so what? Okay lang yan. No? Yung noon, pag sabihin na LGBT, ha? LGBT? Pero ngayon ay, so what? No? Parang ayos lang. Okay lang. Nagkakaroon po ng cultural at saka social conditioning. So, ating nabasa yung culture ng sanlibutan at parang sa mahabang panahon, nagiging adjusted na tayo. So, ganun kasi ang takbo ng buhay ngayon. Tanggapin na lang natin. Huwag na tayo mag-oppose. So, bago pa lang, si inyong idol Robin Padilla, binoto niyo ba siya? Okay. Sabi niya, ibalik na natin yung divorce, ibalik na natin yung same-sex marriage. See? So,
nandoon pa si Pacquiao sa unang slate ng mga senador, hindi talaga pumapasa sa Senado. Wala na si Pacquiao. Wala na rin yung ibang mga Christian na nagpo-profess na Christian na mga senador. So ngayon, umiksi na ito si Robin Padilla at sabi niya, "Oy, atin na yan isasabatas." See? So, kasi ano na po, parang adjusted na. Yan ang kultura sa ngayon. Tanggapin natin yan. Now, pagdating po ng verses 28 hanggang 30, tingnan niyo po. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Okay. And then, yung binabanggit po sa Bible, dito po sa Genesis chapter 6, na sa panahon ni Noe, ang naiiwan ay ang tawag po na yung moral minority. Noon sa sa Estados Unidos, nagkampanya sila na yung tinatawag moral majority. Pero ngayon po, hindi na po majority ang naniniwala sa moralidad. Meron na pong moral or righteous minority. Sa Genesis chapter 6, kung atin pong bilisan at tignan po yan, binabanggit po na si Noe, nung siya po ay nag-preach, nagayag siya ng salita ng Diyos, okay, ito lang po ang kanyang description. Ito lang po ang kanyang kinasasakupan, no? Sa verses 5 hanggang 8 po, okay? Kung inyo pong titignan. Genesis chapter 6, 5 to 8. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Now, napapansin natin po, sa katagalan, sa panahon ni Noe, no, si Noe at ang kanyang pamilya, yun na lang po ang nag-a-uphold o kaya sila lamang po ang nagsusuporta sa tinatawag righteousness. Paliit na po ang komunidad ng mga matutuwid. Sa chapter 7, tingnan niyo po, may sinasabi rin na maganda natin na tignan. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi man, nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Ilan na mga kaluluwa ang sila ay in-spare ng Panginoon, no? 3 mga anak ni Noe at kanilang mga asawa, si Noe at ang kanyang asawa. 8 lang. Nagkaroon po ng minority, moral minority. At mga kapatid, sa ating panahon, dahil sa cultural at social conditioning, paliit na lang ang matitira na mga righteous. Totoo po yan. Masyado pong mahirap minsan na ikaw ay manindigan laban po sa
tinatawag na yung LGBT. Masyado na po silang marami. No? Masyado pong mahirap na tumayo laban sa yung immorality. No? Kasi po, laganap na masyado at tanggap na po sa ating sosyedad. At yun po ang sinabi ng Panginoon. Kung ano yung kalagayan social at saka cultural na kalagayan sa panahon ni Noe at saka ni Lot, ganon din bago ang pagdating ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ano po tayo? Parang i-compress po tayo talaga ng sanlibutan. Na tayo ay, mamaya ay aking babanggitin po yan, na tayo po ay papasok sa kanilang molde. At marami talaga ang papalag among so-called Christians o kaya mga born again. No? Dahil po sa pressure na i-exert ng culture natin, no? At sa ating society. Number 3 po, it leads to sudden destruction upon the wicked. Biglaang pagpuksa sa mga wicked o mga masama o yung sanlibutan ng kasamaan. Tingnan niyo po sa verse 29 po. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Yun din ang sinabi po sa tungkol kay Noe. Pumasok sa arko o sa barko si Noe at natupok o nalunod sila lahat. Sudden destruction. Kaya nga po parang kidlat ang pagbalik ng Panginoong Hesus. Nagugulat ang marami now. Nung isang araw, Friday. So, yung Friday po, may dawn prayer tayo. At salamat sa Panginoon, meron din dumating para sa dawn prayer. Hindi rin na zero. Kasi sabi ko, kung wala namang darating, edi, andito naman ako. Okay, may dumating. Kaya, ayan, praise God, si Brother Toto. So, kami ang nag-prayer. Bago naman po nag-start ang prayer, kasi sabi ni Mike Enriquez, bukas, alas 5, nakikita nyo ang meteor shower. Pwede na mag-announcer, ano? Lumabas po ako alas 5, tingala ako, saan ba yung meteor shower? Wala naman. Nanood ba kayo? Tumingala kayo? Ay, hindi pala, Biyernes. Sabado pala po. Wala naman. Yung pala, maulap kasi, kaya hindi ho nakikita. 100 daw na showers, meteor showers. 1 minuto. Aba, sunod-sunod yun, no? Parang fireworks yun, no? Pero wala akong nakita. Pero alam niyo po, sa pagdating ng Panginoong Hesus, marami talagang mabibigla. Parang kidlat. Ang kidlat hindi mo inasahan kung saan tatama o sino ang tatamaan. Now, tignan natin po dito sa Luke chapter 21, verse 34. 21 kung tama ito po. 34. Okay? Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis ng pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito, kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Bigla. Sudden. 1 Thessalonians po, chapter 5 at verse number 3 po. Tignan natin yung bahagi na yon. Biglaan po. Verse 3. Okay. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, hindi po ba? Ganon parang, parang wala namang masyadong malaking
gulo, interference o ano, no? Biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Yun, labas ako dyan kasi hindi ko naman naranasan yan. Pero yung mga kababaihan na mga nanganak, na-predict nyo ba anong oras kayo manganganak? Ha? Na ano nyo po ba yan? Hindi, no? Hindi nyo alam. Yun, bigla na lang na sumakit at okay, nagpatawag na ng ambulansya. Ayun, sinugod na sa panganakan. Dahil po, ang katotohanan na ito, ang pagbalik muli ng Panginoon, wala talagang makakapag-predict o makakapag-exact, no? Kung ano. Kaya sa Matthew 24:44, therefore, sabi ng Panginoon, no, in an hour that you think not, sa oras, yun pong atin pong i-highlight o kaya bilugan natin. In an hour that you think not, oras, na hindi natin, anong oras na tayo ngayon? 11:20. Sa oras na hindi natin inakala, siya naman ang kanyang pagdating, no? Ang ibig sabihin po, talagang total surprise, sudden. Pero sa mga di mananampalataya, sudden destruction. Now, tumungo po tayo sa pang-apat natin. It leads to great surprise upon believers. Wow. Mayroon po sa verse 31, tingnan natin po sa Luke 17:31. Tingnan niyo po sa ating passage. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kaniyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang nasa bukid huwag nang umuwi pa. Now, nag-isip ako, bakit bumaba pa? No? Ano ang purpose na bumaba? Nasa housetop siya. Okay, halimbawa katulad nito, may second floor. Ng pagdating ng Panginoong Yesus, so abrupt yung kanyang pagdating na mayroon kang gustong kunin dito o kaya medyo uhaw ka o kaya gusto ka may dalhin o kunin, no? Hindi mo na magagawa yan, no? Mantakin nyo yung pagkatindi ng sorpresa. Now, yung nandun naman sa field na sinasabi, ay wala na siyang panahon na umuwi pa. Diyan na siya, naabutan na siya ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Great and total surprise. Okay. Now, tingnan niyo the startling revelations concerning sa katotohanan na ito. Number 1 po, si Lot. Okay, may asawa si Lot. Pero maganda siguro po kung may pagkakataon, no? Basahin niyo sa chapter 19 ng Genesis. Pero dito po sa 32 at saka 33 sa Genesis 17. Okay? Okay. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So, special mention, si Mrs. Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sandali lang. Anong ibig sabihin nito? Si Lot, di ba, kinaladkad siya ng anghel kasama na yung mga dalawang mga anak nilang babae at saka si Lot mismo. Okay. Si Mrs. Lot, actually, wala na siya sa peligro. Bumuhos na po ang apoy at asopre. Hindi na siya talaga dapat masusunog, madadamay. Pero, nung may kalayuan ng konti, ano ang ginawa ni Mrs. Lot?
Ha? Sabi niya, ay, one last look. Minsan na lang. Kasi ang sakit ng kalooban ko na yung aking minahal, kung ano na nangyari doon. Alam niyo, maraming mga Christian sa panahon ng pagbalik ng Panginoong Yesus. Nandyan na sana sila. No? Ibig sabihin po, makasama na sana sa rapture. Pero, sa mga ilang tinagal na araw o kaya mga buwan, nagkambyo. Sila ay tumalikod sa Panginoon. Now, ito naman po lahat ay sinasabi natin po na sovereignidad ng Panginoon. In God's sovereignty. Kung isang tao talaga ay tunay talaga siya na mananampalataya, born again, siya po ay magtuloy-tuloy yan hanggang sa pagbabalik muli ng Panginoon. Pero marami po, nandiyan na so near yet so far. Uma-attend na dito. Sila ay medyo nag-i-enjoy na. Gusto na sana sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Marami akong alam na ganon. All of a sudden, no? Kung sa anong kadahilanan, sila po ay umatras, tumalikod sila. Sayang. Pagdating ng Panginoong Yesus, ano po ang mangyayari? Naiiwanan. Si Mrs. Lot, hindi po nakapagpatuloy. Naiwanan siya kung sa rapture pa yon. Hindi po siya nakasama. Now, ang isa pa po na genuine tungkol sa mga genuine believers. Tingnan niyo po sa mga verses 34 hanggang 37. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Now, sandali lang. Doon po mamanifest sa second coming, yung araw na mismo, pag-ihip ng arkanghel ng trompeta at pagsigaw ng angel, no, na announcing yung pagdating ng Panginoong Hesus. Sa pag-ihip, ang akala mo, member ka ng church. Kasama tayo. Pag-rapture, nakita mo, na uluhaan siya at nagbabay na lang sa iyo. Babay, ha? Di ikaw naman, baboy ay babay. Babay. Doon po ma-reveal ang genuine na mga mananampalataya. Kasi po, ang totoo talaga po ay sila po ay i-rapture o kaya dadagitin ng Panginoon. Now, alamin na natin kung ano ba talaga tayo, kuya. Alamin na natin kung ano talaga ang katunayan ng ating puso at pananampalataya. No? Marami naman po talagang mga indikasyon na sinasabi ng Bible kung sino talaga ang tunay na born again. Huwag na po magkaroon ng biglaang sorpresa. Hindi ako nakakasama. Napakalungkot yan. Kasama sila dalawang, isa ay tunay na mananampalataya, yung isa hindi. No? Genuine believers are identified. Now, ito po ay ating na tignan kanina, pero balikan po natin sa 2 Peter chapter 3, 3-5. May binasa yata tayo konti kanina, no? Okay. Binabanggit po dito, take a look, no? 3-5. Una sa lahat, dapat ninyong malaman
na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. See? Ano ang attitude ng majority tungkol doon sa mga minority na mga tunay na mga mananampalataya? Pagtatawanan sila. Okay. So, mag-transition tayo dito na po sa ating konklusyon. Contrasting missions. Ano po ang mission ng sanlibutan? Alam naman natin po sa Romans 12:1 and 2. Ano po ang sinasabi ng Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you, what? Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not, what? Conform. Huwag kayo ay magsang-ayon. So ito po ang una, ang mission ng sanlibutan, na tayo po ay kanilang imomold, i-conform tayo sa kanila. So ano ang gagawin nila? Una ay pahihiyain tayo. O ikaw, born again ka. O anong napapala mo? Yan, totoo naman po, may mga born again na minsan sila po ay hindi kagandahan ng kanilang kalagayan sa buhay. No? Minsan may manangyari na hindi maganda rin sa buhay nila. Pero yan ba ay dahilan upang tayo ay mag-give up? So, kung hindi ho nila, makaya na tayo ay kanilang pahiyain tayo, ipipersecute tayo nila. Ano pong 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ano pong sinasabi diyan? And all that will live godly in Christ Jesus shall, suffer persecution. Kung hindi ho tayo makuha na hiyain tayo, kanila tayong uusigin, i-persecute. Para tayo po ay mag-conform. Kasi yun po ang mission ng sanlibutan. Ang mga mananampalataya ay kanilang gigipitin, kanila talaga i-compress hanggang magiging katulad sa kanilang social at cultural life. Now, sa mga believers naman po, ano naman? Taas natin, nagawa ba? Okay. Sa mga believers naman, be not conformed but be, transform. Anong ibig sabihin na mag-transform? Mag-alabat man tayo, superman tayo, yung Darna. Magaganon tayo. Okay. Sa Jude chapter 2, sana po kung atin mabigyan ng pagkakataon, kung mabasa natin, napakaganda pong sinabi, hindi chapter 2, Jude 2 lang po. Okay. Judas, talatang 2, sumagana nawang inyong habag, kapaypaan at pag-ibig. Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat, ngunit nakita ko ang kailangang isulat sa inyo. Panawagan ang inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailan sa mga banal sapagkat lihim na nakakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una sinasabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Contend for the faith which was once delivered unto the saints. Now, mayroon po akong dinagdag kung nabasa, pero babasahin po natin. Tingnan natin po sa 2 Peter chapter 3, yan kanina po dapat na ating binasa, pero basahin natin dito po. 2 Peter chapter 3. At sundan niyo lang po ninyo kung tignan nyo o mahanap nyo. Magmula po ng verse 4, no?
2 Peter chapter 3 verse 4 po. Okay. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit, ang lupa ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, walang Diyos na naglikha. Wala ring Diyos na magbalik muli. Sa pamagitan ng kaniyang salita, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon sa pamamagitan din ng salitang iyon. Akin pong iso-shortcut na lang, no? Dito tayo pumunta po sa verse number 17. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mahaba yung diskusyon dyan. Sabi ni Apostol Pedro, alam na ninyo ito, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod sa batas ng Diyos. No? Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan sa pananampalataya. Sa halip, tingnan natin po sa 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Diyos, grace, at tagapagligtas na si Jesucristo, at sa pagkakilala sa Kanya, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. How have we known Christ now than before, than mga 2 or 3 years, 5 years, 10 years ago? Nagbago kayang ating pagkakilala sa Kanya? O kaya mas lalo nang malayong-malayo tayo sa Kanya? Okay. At patuloy at tatapusin ko po. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. See? Personal transformation. The longer, the sweeter. Yun ang sabi ng awit. The longer, ano yun? The longer I serve Him, the sweeter He grows. Yan. Pagka tumagal na, dapat tumatamis. Pero sa katagalan, ito yung babala. Marami po ang magiging maglamig. Now, ano rin po ang isang dapat na mangyari? Wow, dapat may corporate na yung mission na gagampanan ng bawat isang mananampalataya. Quickly po, tumungo tayo sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 25. Okay? Basahin ko po. Okay. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ano ang ibig sabihin yan? Worship, service, pananambahan. Okay. Gaya ng nakasanayan ng iba. Okay. Ito po palang katotohanan. Habang tumatagal, ay hindi na kadalasan. Ano bang nais natin sabihin? Habang tumatagal ay paminsan-minsan na lang. O kaya, habang tumatagal, hindi mo na gaanong nakikita. No? Habang tumatanda siya, tumatagal sa Panginoon, ay pambihira na lang siya dumadalo. Now, ano po ang kagandahan ng pagtitipon? Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na yan, binanggit ni Pastor Joe, malapit na ang araw ng Panginoon. Wow.
pagka lumalayo o kaya nagiging madalang tayo po sa ating pong pagtitipon o involvement natin sa ating fellowship, mas lalo po tayong ay lumalamig. Di po ba? Now, pagka hindi ho tayo masyadong involved at saka nagiging masigasig talaga, no? Nawawala rin yung contamination. Nakukontaminate tayo. Si brother, sister, talagang bless ako. Tuwing magkikita-kita, nabibless ka sa buhay niya. Diyan po nanggagaling ang ating transformation. Ang corporate na pagtitipon natin, ang mga kapatiran na nakikita natin, nakaka-bless sila. Now, last na lang, meron din po tayo world missions. No? Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kasi transformation yung atin pong ating dapat na lako sa sanlibutan. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Kita natin kabulukan sa ating paligid, no po, yung pagiging yung sinasabi na compromise, no? Pero pag nakita nila po ang mga Christians na sila matapat, nagpapatuloy, no? Masigasig sa Panginoon, okay, napapansin nila yan. At sila ngayon ay magtatanong, ano bang nasa inyo? See, we have a mission for the world now. Huwag natin po ipagkait ito na ang mga mananampalatayang totoo magiging mas konti na konti. Pero in spite of that, tuloy lang po tayo. We have a mission to fulfill. Hindi natin dapat po titigilan ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga nanay, tatay ninyo, ang inyong mga kapatid, kuya, at inyong mga ining at sino pang inyong mga mahal sa buhay. No? Mission na ating mission sila. No? So, kung tayo naman po ay gumanap ng ating bahagi, andiyan sila po ay nawala, sabi ng Bible. Okay, inialis na natin ang ating sarili sa accountability. Sabi ng Ezekiel 3, I will require their blood at your hands. Maganda, mabuti na pahiya tayo na nag-witness tayo o tinanggihan tayo kaysa tayo ay tamimi lang at nagpunta sila sa impyerno. Dahil tayo ay natakot at hindi natin ginawa ang dapat. Sabi ng Panginoon, go into all the world. Okay. Pag sabi na world, huwag na natin piliin kung sila ay hostile, friendly, o ano man. No. Bigay ang salita ng Diyos. Bahala na po ang Panginoon kasi alam nyo sa kaligtasan, ito po ang mystery. Ang magpapatuloy lang talaga ay ang mga pinili niya. It's a fact in the Bible, God has His elect. Lagi natin binabanggit yan. Kaya nga po, ang mga nawawala, parang nalagas na, nagpapatunay na sila talaga ay hindi kasama doon sa pinili. At sila ay sunod-sunuran lang. Mga kapatid, now hindi ko naman po kayo din i-discourage, pero talaga pong sabi ng Bible, alamin natin whether we are in the faith o kaya tayo ay isang peke. Halinawa po ngayong umaga, talagang handa tayo, anong oras man po, siya ay muling dumating. Tayo po ay magsitayo. Lord, inyo lang po ipaintulot. Panginoon, na pagdating ninyo, Panginoon, bawat isa na nandito sa building na ito ay handang-handa siya. Kung ikaw ay hindi nakatitiyak sa iyong kalagayan spiritual, hindi mo alam na ikaw kung mamatay, mapunta sa langit, o kaya pagdating muli ng Panginoong Yesus, hindi mo alam na ikaw ay makakasama, kilalanin nyo
ang inyong pangailangan sa Panginoong Yesus. At sabihin lang sa Kanya, Lord Jesus, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Inanyahan ko ikaw ngayon na aking maging tagapagligtas at Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakapikit, meron sa atin dito, aking binibigay lang po ang pagkakataon. Sabihin ninyo, Pastor, hindi ko talaga sigurado yan. At ngayong umagang ito, nais ko matyak yan, binubuksan ko puso ko sa Panginoong Hesus. Itaas lang po ang kanyang kamay. Meron po rito. Please pray for me, Pastor. Hindi ako masyadong nakatitiyak. Okay. Ginawa ko ng bahagi ko, nasa inyo na po yun. Lord, pagpalain na po ang inyong salita. In Jesus' name, Amen. Sa mga sandali.